denied. Yan po ang naging desisyon ng International Criminal Court Appeals Chamber sa request ng Duterte camp for interim release. Sabi dito sa GMA News, judges of the appeals chamber ruled unanimously rejecting all three grounds related to the appeal. With this, Duterte will continue to be detained in The Hague, Netherlands. So tulad nung unang rejection, nung na-deny po ang plea for interim release nung una, at ngayon ito ng kanilang apela, ay dininay din po ng korte. So syempre dito sa atin, samut-sari po ang naging reaksyon ng taong bayan. Marami po sa ating mga kababayan ang natuwa, lalo na po yung mga kamag-anak ng mga naging biktima ng EJK ni former President Rodrigo Duterte. Magbasa kayo sa comment section. Ang dami po ang natuwa at dininig ng Diyos ang kanilang panalangin na huwag bigyan ng interim release si Digong. On the other hand, sa mga DDS, sila po ay nalungkot. Nabaliwala yung kanilang vigil. Dahil nagkaroon po sila ng prayer vigil Sama-sama silang nanalangin para magkaroon ng favorable result itong araw na to na mapalaya kahit pansamantala ang kanilang Tatay Digong. Kaya lang paano ba yan? Parehong side nagdasal. Pero sino ang kinampihan ng langit? Ito pong side na to na naniniwala na ang ating Diyos ay hindi estupido tulad nung inilarawan sa kanya ni former President. So, ang dami tuloy nagtatanong, kaninong Diyos kaya nagdarasal itong mga supporters ni former President? Kasi definitely, hindi dun sa Diyos na tinawag na stupido ni Rodrigo Duterte. Alam nyo kasi, para sa akin, personal yun po ang naging malaking kasalanan ni Rodrigo Duterte. Ang tawaging stupido ang ating Diyos. So, no amount of prayer, kahit pagsama-samahin mo pa lahat ng mga DDS, ipanalangin man nila si former President, hindi po sila pakikinggan ng Diyos. Tawagin mo ba namang stupido? Saka may kasama pang mura? Stupido daw ang ating Diyos. So, paano kaya nare-reconcile ng mga Kristiyano o yung mga Katoliko na yung kanilang sinasamba na si Rodrigo Duterte ay taliwas ang paniniwala sa mga itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo? Nabasa ko pa, nagtatagpa sila ng isang grupo na tinawag nilang Christians for Duterte. Paano nyo maipapaliwanag itong pagmumura ni Duterte sa ating Diyos? Ang alam ko, isang Diyos natin So, sino yung tinatawag ni Duterte na stupido? Alam nyo hanggang ngayon, wala pa akong nababasang isa man lang DDS na nagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ni Duterte nung tinawag niyang stupid God ang ating Panginoon. Hindi mo naman pwedeng sabihin, joke lang yon. Dahil sasabihin nila, mahilig naman daw magbiro itong si Duterte. But calling God stupid is not a joke. At kung nakakalimutan ninyo, hindi lang po yung insidenteng yan kung saan hinamak-hamak ni Duterte ang ating Panginoon. Bakit nga ba tinawag na stupid God ni Digong ang ating Panginoon Diyos? Dahil sa isang speech ni Duterte, parang kine-question niya yung istorya ni Adan sa ni Eva. Sabi niya, kinain ni Adam and then malice was born. Who is this stupid God? Stupido talaga itong puta kung ganun. Hindi ba siya kinalabutan sa kanyang sinabi? At ang nakakatakot pa nito, yung time na yon, palakpakan pa, tawanan pa, yung mga nakapakinig nitong sinabi ni Digong. Meron pag sinabi si Digong, yung Diyos mo, pinako sa krus, nakakawalang bilib. Ako ang Diyos, tapos ipapako mo ako? Kita nyo, ito ba ang pinagdarasal ninyo? Ito ba ang dahilan kung bakit nagtatag kayo ng Christians for Duterte? Ito ba ang pinagpe-prayer vigil ninyo? Dahil sa ginagawa nyo yan, lumalabas na hindi kayo naniniwala sa ating Panginoon Diyos. Dahil wala sa turo ni Hesukristo lahat ng ginagawa ni Rodrigo Duterte. Ano akala mo? Mas mataas ka pa sa Diyos? Isa pa sa sinabi ni Digong, if there is a God, then there is no poverty. If there is God,
then nobody dies of hunger. If there is a God, edi wala dapat mahirap. If there is a God, wala dapat namamatay sa gutom. So, ibig sabihin ni Digong, porke may mga mahihirap, may mga nagugutom, may mga namamatay sa gutom, walang Diyos. Dahil kung merong Diyos, hindi mangyayari itong kahirapan na to, hindi mangyayari itong gutom na to. So, ano ang gustong ipangaral ni Digong? Na walang Diyos at hindi siya naniniwala sa Diyos. So, para sa akin, karma po yan. And coupled with the fact, through his own admission, marami na pong napatay si Rodrigo Duterte, inaani po niya kung ano yung kanyang itinanim. So, rejected po. Denied ang apela ng kampo ni Duterte na mabigyan siya ng interim release. So, tuloy po ang pagkakadetine ni Rodrigo Duterte sa The Hague. So, ano kaya ang magiging next step ng mga Duterte? Sabi ni Attorney Cristina Conti, yung interim release nasa appeals chamber. So, parang Supreme Court na ito. And therefore, the decision will be final. So, ano ang pwedeng gawin ng Duterte camp? Sabi po ni Conti, what could probably be the next step, kumbaga, is they can ask for interim release again. Ayun naman pala. So, sa pangatlong pagkakataon, po pwede pala sila ulit na mag-file ng request for interim release. Pero ito pong desisyon na to, na binaba ng ICC, hindi na po nila pwedeng questionin yan. Kung magpa-file ulit sila ng panibagong request for interim release, dapat they will be citing different grounds and different circumstances. Ayun naman pala. Pwede ulit sila mag-file, mag-request ng interim release, pero hindi na nila pwedeng gamitin yung mga ginamit nilang dahilan na na-reject unanimously ng ICC. Dapat meron silang panibagong set of reasons or dahilan kung bakit sila magpa-file ng another interim release. So, hindi pa pala the end of the world para sa mga DDS. And I'm sure, gagamitin ng abogado ni Digong itong pagkakataon na to. Yung pwede pa sila mag-file ng another interim release, kaya lang dapat iba na ang mga dahilan. Iba na yung mga circumstances, iba na yung grounds. So, patuloy pa rin magdasal itong mga DDS. Baka sakaling sa pangatlong pagkakataon ay pakinggan kayo ng ating Diyos Ama. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Tama ba ang naging desisyon ng ICC na i-reject at i-deny ang request ng mga Duterte for interim release? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti agmina.